Hello po. Magandang gabi po mga kahiro. Ngayong gabi ho, andito kami andito pala ako sa ospital na sa Quezon City, matatagpuan, ano. Ah, Anong isang araw lang ho kasi ako natake sa puso. Alam niyo naman ho, ang sakit sa puso talagang traidor eh. Hindi mo alam kung kailan darating. Yun ho, sa awa ng Diyos, survive. Meron hong 3 ugat na nagbara. Yung pinakamalaking ugat muna ang niremedyohan nila. In-angiogram para makita. Pagkatapos ma-angiogram, na-trace nila 3 ugat papunta sa puso ang barado. Ang inuna muna nila yung may pinakamalaking bara at pinakamalaking ugat na hindi nga makadaloy po ang dugo dahil nasa 98% na lang sarado na yung ugat. Kaya yun muna ang nilagyan nila ng stent. Yung dalawa, by schedule pa, by next month pa. Kasi sa dami ng pasyente rito at sa dami rin nangangailangan ng stent. Pero okay naman no, at gumanda naman ang pakiramdam ko. Papasalamat ako sa Diyos, binigyan ako ng pangalawang pagkakataong mabuhay. Sa mga nagkasikaso sa aking doktor dito, maraming salamat. Kayo ang tunay na mga kahiro. Kahiro kayo na may mga sakit. Kahiro kayo ng mga bayan, ng taong bayan. Isa pa, no? Gusto ko lang bigyan kayo ng chance na malaman na ang ganito palang sakit hindi mo kaagad nararamdaman, ano? Bigla-bigla na lang umaatake. Kaya mas maganda pala natin gawin para hindi mangyari sa akin, sa inyo ang nangyari sa akin. Iwas-iwasan nyo yung mga pagkaing mataba, maalat, saka yung pagpupuyat, pag-inom ng alak. Number 1 yung sigarilyo. Yun ang pinaka number 1. Tataka nga ako bakit ganun. Hindi, malakas naman ang katawan ko. Yun nga lang, paminsan-minsan nainom sigarilyo. Palibasa, kampante tayo. Malakas ang katawan, walang nararamdaman. Ganun talaga pala talaga ang heart attack. Bigla na lang maatake. Like for example, yung aking kababata ako, siguro kasing edad ko na ngayon. Siya, health conscious siya. Dance instructor, nagsusumba. Kung magbike, grabe kung magbike, ang layo. Kulang na lang marating ang buwan. Lakas talaga ng katawan niya. TikTokers din siya. Karati siya ng ganitong sakit katulad sa akin. Nung nakaraang taon yata. Isipin mo yun, Paka-health conscious ng taong yun. Hindi niya akalaing magkakagan. Kilala niyo ba kung sino? Machete. Gardo Versosa. Tingnan niyo naman ang nangyari sa kanya. Sabi, walang pinipili talaga. Kailangan talaga alagaan natin yung katawan natin. Para hindi tayo mantong sa ganito. Swerte na lang ang mabuhay talaga. Ako nga, akala ko mamatay na ako. Kaya humingi na ako ng panalangin sa lahat ng kakilala. Yung mga power prayer, kung tawagin, mga kamag-anak, kaibigan.
Pagdasal nyo sana na makaligtas. Sa awa ng Diyos. Kaligtas naman. Ito pa, ipapasalamat ako sa lahat ng sumuporta, lalo na sa mga nagdasal. Sa aking dalawang anak na nag-aasikaso. Lalo na sa Panginoon, binigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Ingatan ko na to. Naging aral lang sa akin to eh. Pero guys, oh, hanggang ngayon, oh, may mga kakabit pa sa aking antena. Ewan ko ba? Ano pala talaga rito sa ICU? Akala ko nga eh, hindi na ako abot ng Pasko. Di bali na. Eh, awa ng Diyos. Nalabat ng Pasko. Thank you. Saka, nga pala, no? Maraming salamat sa lahat ng tumulong. Kawaan kayo ng Diyos lahat. At siya nga pala, no? Humihingi ako ng dasal sa idol ko, na vlogger. Si Moto Patrol. Alam ko magiling, madalas maging dasalin yan si Sir eh. Si Sir Police. Alam niya na yan. Saka salamat din ako sa ating kahiro na si Senator Bongo na may hawak ng malasakit. Siyempre, napakaraming taong din matulungan yan. Senator Bongo, kahiro na natin yan. Si Palanga Nation, yan, isa yan. Maraming natutulungan yan. Si Ibana, si Ma'am Ibana, hi, happy birthday. Maraming natutulungan yan. Si Isaak Sabaw. Ang dami rin natutulungan yan. Gandang araw sa inyo. Iba isa. Alam ito. Si Sir Alan, yung bumibili ng mga points. Yun. Marami yun. Isipin mo, kahit hindi na ganong mahalagang pera eh. Binibili niya. Makatulong lang sa kapwa. Yan ang mga kahiro natin. Bihira naman ako gumawa ng gantong hindi ako marunong gaano. Pasensya nyo na. Sige po, hanggang dito na lang mga kahiro. Maraming salamat po sa mga dasal nyo. God bless you. Bye.